Project Chris ng PNP nagbigay kagalakan at pag-asa sa isang pamilya sa bayan ng Bagumbayan. DFA nakiisa sa BPSF sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At isang empleyado ng LGU Lambayong pinagbabaril. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Pebrero 27, taon 2024. Project Chris ng PNP nagbigay kagalakan at pag-asa sa isang pamilya sa bayan ng Bagumbayan. Narito ang ulat. Sa makapagdamdaming seremonya na isinagawa kahapon, ika-26 ng Pebrero taong kasalukuyan, pinangunahan ni Police Colonel Christopher M. Bermudez, Provincial Director ng Sultan Kudarat Police Provincial Office, ang pagbigay ng bagong tayong bahay sa pamilyang Zamora na nasunog ang kanilang tahanan noong ika-26 ng Disyembre nakaraang taon sa Sitio Quarry, Barangay Chua, bayan ng Bagumbayan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Dumalo sa aktibidad sina Vice Mayor Ernesto M. Segura Sr., kasama sina punong barangay Arturo Bogador, Police Major Ronaldin P. Domider, Chief of Police ng Bagumbayan Municipal Police Station at mga kawani ng PCADU na pinamunuan ni Police Captain Gladys Q. Banzuelo, AC, PCADU IO Officer, PIO. Naging emosyonal naman ang pamilyang Zamora sa nangyaring seremonya na kung saan nagkaroon pa ng pagputol ng laso at pagbigay ng susi na sumisimbolo na sa kanila na ang bahay na ipinatayo. Ang inisyatibang ito ay naging posible dahil sa Project Chris o Carrying the Heart in Restoring Image in the Service na programang inisyatibo ni Police Colonel Bermudez na ang layunin ay magbigay tulong at suporta sa mga individual at pamilya na humaharap sa hirap na ito ay nakahanay sa serbisyo na heart ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Himili L. Macaraeg. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. DFA nakiisa sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Nakiisa ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair o BPSF noong ika-25 hanggang 26 ng Pebrero taong kasalukuyan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Dinala nila ang Passport on Wheels o POW na kung saan maaaring kumuha o mag-renew ng kanilang mga travel document ang ating mga kababayan. Ayon pa kay Ana Angela Cabillan, Principal Assistant ng Office of the Consular Affairs ng DFA, na ang Passport on Wheels ay isa sa kanilang paraan para mapalapit ang consular services sa mga kababayan natin. Umabot sa kabuang 400 na passport application kasama ang renewal ang natanggap ng ahensya sa 2 araw na aktibidad. Ang tanggapan ni Sultan Kudarat 1st District Representative Bayrihan Sakaluran Abdurajak, binayaran ang bayarin sa pagkuha ng passport sa unang 100 kliyente. Isa si Georgie Ann Guerrero na mula pa sa bayan ng Lambayong, ang isa sa mga unang nakakuha ng serbisyo ng DFA sa BPSF. Ayon sa kanya, ang ika-5 pa ng umaga, pumunta siya sa lugar para i-renew ang kanyang passport dahil sa anunsyo na maging first come first serve basis ang pagkuha. Dagdag pa ni Guerrero na dahil sa BPSF,
Hindi niya kailangang pumunta sa DFA Consular Office sa lungsod ng General Santos para magproseso ng mga dokumento at gumastos pa. Sa pahayag ni Edel May Patigan, pinuno ng DFA Consular Office General Santos City, na noong paman ay nagsasagawa na sila ng mobile passport application, pero ito ang kanilang kauna-unahan na ginawa sa Soxergen sa loob ng isang dekada. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Teddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, isang empleyado ng LGU Lambayong pinagbabaril. Narito ang ulat. Kasalukuyang ginagamot sa bahay pagamutan ng isang manggagawa ng LGU Lambayong matapos pagbabarilin dakong alas 8:50 ng umaga sa Purok Inanama, Barangay Poblasyon, Bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Nitong ika-27 ng Pebrero taong kasalukuyan, kinilala ng mga otoridad ang biktima si Burhanuddin Delna alias Tayan, nasa legal na edad, LGU Lambayong employee at naninirahan sa Purok Rangay, Barangay Poblasyon, Bayan ng Lambayong. Ayon sa inisyal na investigasyon, lulan ang biktima ng isang tricycle mula sa lungsod ng Tacorong patungong munisipyo ng Lambayong. Ito'y pinagbabaril at nagtamo ng ilang tama ng bala sa katawan ang biktima mula sa hindi patukoy na kalibre ng baril at nakatakdang isa sa ilalim sa operasyon ngayong araw. Patuloy sa ngayon ang isinasagawang hot pursuit operation ng mga otoridad sa posibleng ikakahuli ng suspect. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Teddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.